Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Lakers gagastos ng malaki sa NBA draft. Kevin Looney mamamaalam na sa Warriors. Derek Lively II may pakiusap kay Luka Doncic. At Celtics nakuha na ang banner 18 sa franchise. Jaylen Brown nagkatotoo ang sinabi ng 2016 Finals. Ang 2024 NBA draft ay halos isang linggo na lang ang layo at maaaring gumawa ng malalaking galaw ang Los Angeles Lakers habang papalapit ang unang araw ng draft. Hawak ng Lakers ang number 17 at number 55 pick ngayong taon at may posibilidad na ipagpalit nila ang mga picks o umakyat pa sa draft. Bagaman hindi pa tiyak, huwag magulat kung gumawa ng mahahalagang hakbang ang Lakers sa gabi ng draft. Dahil sa kabila nito, ginagawa ng Lakers ang kanilang nararapat na pagsusuri, tinitingnan ng ilan sa pinakamahuhusay na prospects sa draft na ito. Narito ang ilan sa mga players na kanilang inimbitahan para sa pre-draft workouts. Inimbitahan ng Lakers ang 9 na players na inaasahang madraft, kabilang ang G League Ignite forward na si Ron Holland, Providence guard na si Devin Carter, Purdue center na si Zach Edey, Illinois forward na si Terrence Shannon, at USC guard na si Bronny James. Gayunpaman, karamihan sa mga prospects na pinagsanayan ng Lakers ay inaasahang hindi madraft. Kahit na ganito ang kaso, hindi ibig sabihin na hindi nila magagamit o mapapatunayan ang kanilang halaga kapag nagsimula na ang NBA Summer League. Sino man sa mga players na ito ay maaaring magkaroon ng mahalagang papel para sa Lakers ngayong summer at kung magtagumpay, maaaring mapasama sa team. Nakita na natin ito kay Alex Caruso at sa marami pang magagaling na players sa liga. Ilan sa mga pangunahing players na maaaring hindi madraft at pinagtrabaho ng Lakers ay sina NC State center DJ Burns, North Carolina center Armando Bacot, at Gonzaga power forward Anton Watson. May mga kakaibang pangyayari sa NBA, hindi mo masasabi kung sino ang susunod na magpapakita ng husay. Ang Los Angeles Lakers ay papasok sa isang mahalagang offseason na makapagdala ng bagong head coach at magtatangka ring bumuo ng roster na magiging competitive. Marami ang kailangang gawin ng front office ngayong summer at magsisimula ito sa darating na NBA draft. Ayon kay Sam Amico ng Hoopswire, ang Lakers ay binabalak na makakuha ng top 5 sa NBA draft. Isang source mula sa liga ang nagsabi sa Hoopswire noong nakaraang linggo na inaasahan niya ang Lakers at Heat na gagawa ng strong play para sa top 5 pick. Kung sinusubukan ng Lakers na makuha ang isang mataas na pick sa draft, ito ay para sa isang particular na player. Walang maraming draft assets ang Los Angeles na magagamit kaya ang pag-akyat ay malamang na mangangailangan ng malaking halaga. Kailangan ng team ng tulong sa center position kaya ang isang player tulad ni Donovan Clingan mula sa UConn at Zach Edey ay maaaring magkaroon ng kahulugan kung sila ay mag-move up. Ang pag-trade up para sa isang draft pick ay hindi karaniwang paraan ng Lakers kamakailan, ngunit nagbabago ang NBA at napagtanto ng Lakers ito. Sa ulat na ito, tila maaaring panatilihin ng Los Angeles ang kanilang pick para magdala ng ilang batang talento. Naiintindihan ng Lakers na kailangan nilang mag-draft at mag-develop ng mga players ngayon sa bagong CBA, kaya ito ay maaaring unang senyales para maunawaan ang mga ito. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, kamakailan lamang iniulat ni Tim Kawakami ng The Athletic sa isang episode ng Warriors Plus Minus podcast na malamang na i-release ng Golden State Warriors ang veteranong center na si Kevin Looney. Matapos bumaba ang kanyang playing time noong nakaraang season, madalas na wala si Looney sa rotation ng Golden State pabor sa rookie center na si Trayce Jackson-Davis. Kung ipagpapatuloy ng Warriors ang pag-develop kay Jackson-Davis sa susunod na season, maaaring hindi na gaanong magagamit ang minuto para kay Looney. Kung i-release nga ng Warriors si Looney, malamang na marami siyang potensyal na sweeter sa free agency. Isa sa mga team na ine-report na naghahanap ng center help ay ang Memphis Grizzlies. Lalo na't na-trade nila ang veteranong big man na si Steven Adams sa huling trade deadline. Bagaman wala pang ulat na nagpapakita ng potensyal na interes ang Memphis kay Looney, maaaring magkatugma ang fit para sa parehong panig. Kung mahalaga kay Looney ang parehong playing time at pagkakataon na manalo sa yugtong ito sa kanyang career, maaaring maibigay ito ng Memphis sa kanya. Ang Memphis Grizzlies na naging second seed sa Western Conference ng dalawang magkasunod na season bago nagka-problema sa injuries nitong nakaraang taon ay umaasang makabalik sa tuktok ng Western Conference playoff picture sa susunod na season. Isang veterano tulad ni Looney ay maaaring maging magandang fit dahil hindi lamang siya nagbibigay ng size at rebounding, kundi pati na rin ng championship experience para sa grupong ito.
Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, sinubukan ng Dallas Mavericks na makuha ang kanilang unang panalo sa labas sa kanilang home court sa NBA Finals ngayong gabi sa Boston, 3 araw matapos talunin nina Luka Doncic at ng Mavs ang Celtics sa score na 122-84. Si Doncic ay nagtala ng 29 points upang pangunahan ang team ni Jason Kidd sa kanilang unang tagumpay sa serye, habang ang dynamic duo ng Celtics na sina Jason Tatum at Jaylen Brown ay napigilan sa 25 points lamang sa pagitan nila. Pagkatapos ng laro, nagbigay ng isang makahulugang pahayag ang Mavericks center na si Derek Lively II para sa Slovenian superstar ng Mavericks na maaaring maging desisyon ng resulta sa laro sa Game 5 at ng serye. Naniniwala si Lively na ang level of concentration ni Doncic ay mahalaga, lalo na't malaki ang hamon sa pagharap sa mga talentadong guards at forwards ng Celtics. May mensahe siya para kay Doncic na na-foul out sa Game 3, ang tanging talo ng Mavericks sa home court sa serye. Sa unang 2 beses na ma-foul ka, huwag kang magsalita sa mga refs. Yun lang, sabi ni Lively II ayon sa Mavericks reporter na si Noah Weber sa X. Please, huwag mong gawin yun, dagdag pa ni Lively, na nag-udyok sa reporter ng Mavericks na ibahagi ang leadership ni Lively II bilang hindi kapani-paniwala at hindi karaniwan para sa isang rookie. Ang Mavericks ay leading sa puntos laban sa Celtics sa serye na may average na 102 points laban sa 100.5 points ng Boston, kahit na sila ay natatalo sa serye sa 3-0. Nalalamangan nila ang Celtics sa rebounds ng halos 7 rebounds bawat laro, ngunit mas mahusay ang Celtics sa pagbabahagi ng bola na may 24 assists kada laro kumpara sa 16.5 ng Mavericks. Sa kasamaang palad para sa Dallas, 16 na taon mula nang manalo sa kanilang ika-17 NBA Championship, nakuha ng Boston Celtics ang kanilang ika-18th titles. Tinalo ng Celtics ang Dallas Mavericks sa score na 106-88 sa Game 5, tinapos ang kanilang kahangahangang kampanya bilang champion. Ang Boston ay may pinakamahusay na regular season record na 64-18 at nagkaroon ng 16-3 record sa playoffs. Hindi nila kinailangan ng higit sa Game 5 para manalo sa isang serye. Ang Celtics ay nasa tuktok ng season na ito at nasa tuktok ng NBA sa lahat ng oras sa titulo, nalampasan ng Los Angeles Lakers sa bilang ng championships. Pinangunahan ni Jason Tatum ang Celtics na may 31 points, 11 assists at 8 rebounds, at si Jaylen Brown ay may 31 points, 8 rebounds at 6 na assists. 4 na starters ng Celtics ang nakapagtala ng double figures. Si Jrue Holiday ay may 15 points, 11 rebounds at 4 na assists, at si Derek White ay may 14 points at 8 rebounds. Si Luka Doncic ay nagtala ng 28 points sa 12 for 25 shooting, 12 rebounds at 5 assists, ngunit 2 for 9 sa 3-pointers. At nagpatuloy ang hindi magandang laro ni Kyrie Irving sa Garden. Siya ay 5 for 16 mula sa field, 3 for 9 sa 3 at nakapagtala lamang ng 15 points. Saludo sa versatile defenders ng Boston para sa pagpapahirap sa pag-score ni na Doncic at Irving. Ang Boston Celtics ay muling nasa tuktok ng NBA World at muling namumuno sa basketball hierarchy. Ang panalo ng Celtics laban sa Dallas Mavericks nitong Martes ay nagbigay sa kanila sa ika-18 NBA Championship. Inilalagay sila sa walang kapantay na teritoryo sa kasaysayan ng liga. Kahit na ito ang unang NBA Championship ng Boston mula noong 2008, sila ay nanatili bilang isa sa mga pangunahing prangkisa ng liga. Ang mas kahanga-hanga ay dahil ang Boston ay may higit na titulo kaysa sa 22 teams na pinagsama. 2 taon na ang nakalilipas, si Jaylen Brown, all-star ng Boston Celtics, ay hindi handa para sa NBA Finals. At sa nakalipas na 2 season, paulit-ulit niyang pinanood ang pagkatalo ng Celtics sa Golden State Warriors sa Finals noong 2022. Maaari kang laging matuto mula sa anumang bagay talaga, sabi ni Brown. Ngunit ang kakayahang panoorin ang mga sandaling iyon at matuto mula sa kanila kung paano pamahalaan ang iyong emosyon, tulad ng ano ang gagawin mo sa ibang potensyal. Hindi ko ito tinitingnan ng masama, dapat alamin at maging aware. Kaya masasabi kong ilang beses ko nang pinanood ang finals, ang buong bagay mula umpisa hanggang dulo. Nagkatotoo ang sinabi ni Brown noong pinanood niya ang 2016 NBA Finals ng Golden State. I'm Jaylen Brown, California, Berkeley, right up the street. I can't wait to see the finals. One day I want to be in the same situation as these guys. I'm watching Steph Curry warm up, I'm watching Andre Iguodala warm up. Right now I feel kind of excited. So what about one of those?
get here so bad. I will be here. Nakuha ni Brown ang Finals MVP para sa kanyang produksyon sa 4-1 win ng Celtics laban sa Dallas Mavericks. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.